Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Luwat, Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Martes na kita nga adlaw, Agosto 11, tuig 2026. Kumusta ang inyo sining adlaw? Do pilagid ka inadlaw ang pagbukbo sang mabaskog nga pag-ulan sa palibot sang syudad sang Iloilo kag sa iban nga mga kabanwahanan sa probinsya. Nawala gid makapagusto sa mga outdoor activities pila naton ka mga kauturan sang sining nga mga na bangod sang sining pagwaswas sang ulan. May buhawi pa kag may pagbaskog pagmadlos sang balod sa pila naton iya ka mga kadagatan ka ano gid ka siling naton nga ang tiyempo nagapabilin nga hindi naton mapaktan, gulpi lang gaulan. Mga walay kabulay. Tapos may pagbaskog sa hangin. Ulu aligmat gid kita ha, padayon kita sa pagbantay sang aton sini nga mga sitwasyon, especially kung mga may talabukon lang mga isla na oh. Tanang kami Dito sa may Northern Iloilo, damo dito isla. Makita naton sa mga videos ang mga nagatabok bala sa mga island sa imo ka. barangays dito sa may Northern Iloilo. Paporti ka dalagko sang balod pero sige ang pagbiyahe. Ana ang dughan ko inday. Diriya sa aton sa may Kalalauran sang Guimaras kag Iloilo. Kalinago Kahapon sige man ang pagmonitor sang biyahe sa mga fiber boats and motor bangka. Mga fiber boats ginaton nga nagabiyahe kahapon ti pila sa aton sini nga mga kauturan. lang sang away. Pangabuhita matawhan. Hamuman sa mga areas sa iban pa nga mga port sa Panay hugot ni ginabantayan sa Subong. Laytay. Hopefully mangin maayo na ang aton siniya nga tiyempo para nga balik na sa normal Pay. ang aton nga mga aktibidad. Speaking of suspension sang klase, ti diriya sa Iloilo City balik na kita sa normal ha. Lat sa imo Sa mga estudyante basi maanad bala kamo nga masiling kamo ti wala sang suspension of class. kan ko Hindi man ina pwede no nga gamay-gamay lang at tulo talithi isuspende yon ang klase. Although may pila ka mga banwa, kita magsala kay ina sa may banwa sang Pavia preschool to senior high school, banwa sang Nulusena nagdeklaraman sang suspension sang klase tungod sa projection sa gyapon nga timangin maulanon ang aton nga tiyempo kung mag-init man ti dako nga bagay ina. Hindi man
man pwede ba pares kahapon tong adlaw ti simpre kung naga-eskwela tong mga kabataan ba maano gid kung maulu-ulihi lang ang aton nga LGU sa pag-announce amo gina dako nga risko dako nga huol Tulog ang sa lahat. aton siniya nga mga estudyante. Makatulog sang bulugay. Sa pinakaulihi nga datos sang mga nagkalahalitan nga mga areas no, especially sining Buhawi nga nagluntad diri sa may syudad sang Iloilo. Ay, Sa pinakaulihi nga site rep sang Iloilo City Emergency Operation Center, may kabilugan nga 256 o kon 71 ka mga pamilya ang naapektuhan sining makusog nga hangin dala sang habagat na gin-enhance sang Typhoon Maymay kag Luis halin sang weekend. In total mayara ini sang 587 ka individual. kay galing. Ang damaged houses, amuning mga nagkalaguba nga mga balay, wala man gid kita sang bagyo din nga nabatyagan pero tama kakusog sang hangin habagat kag may na monitor man nga pagtuhaw sang Buhawi dira sa may haro sa latest nga record sang Iloilo City Emergency Operation Center yara sa 101 ang total damaged houses, ang partially damaged houses yara sa 97 ang ang nahalitan nga mga puloy-an kalabanan diri sa may distrito sang Haro kag Mandurriao. Dito gidya pati ang Haro Plaza gani wala makaluwas. Grabe mga nagkalautod to nga mga sanga sang puno sang kahoy dito sa may Haro Plaza kag siguro sa iba naton nga mga plaza eh. Ang Iloilo City Government nakapanagtag na sang financial assistance kahapon no. Insigida hatag dayon Si Tuto gatulo ang lahat. ang ining kantidad para sa aton siniya nga mga kauturan Ay, nga nahalitan ng ila siniya nga puloy-an. unay, dughan ko sa imo nalipay. Hindi mapunggan manghay-hay. Hay, hay. Ang inisyal nga financial assistance ginpanagtag ini kahapon nga adlaw kaginbaton sang mga benepisyaryo ang mga totally damaged 10,000 pesos. Ang ilang nga nabaton nga mga financial assistance gikan sa Iloilo City Government ining 101 ka pamilya nagbaton sang 10,000 pesos kag 5,000 pesos naman sa partially damaged. Tagit sang tunay. Gug mga walay kabulay. Grabing halit sang kuani sang Buhawi dira sa may distrito sa Ngaro kagang iban siguro sini mga nagkalaguba nga balay laban-laban Tanan ka. kasi ang iban sa coastal barangays pa naghalin. Ay, Sige may ano pa kamo, may inog bakal kamo sang ang atop nyo da mga nagkalapalid nga mga material sa inyo puluyan amoy na i-priority ninyo para nga madasig ang inyo nga pag-recover. ko inda. Wala man naton ginalauman nga bisan wala kita sang storm signal diri sang bagyo pero tungod sang climate change ang warning sang pag-asa nga subong iya nga tuig tungod sang climate change magluwas nga unpredictable hindi ta na mabalaan niya kung ano nga bulan ang tingulan ang tig-ilinit kay ang hambal sang pag-asa nga posible maka-eksperyensya kita sang La Nina plus El Nino. Kung tig-ilinit, grabe nga init. Kung tig-ululan, may dala nga hangin kag bundak gidlang ulan. Bot silingon nga kita nga mga pumuluyo dapat mangin alerto kita kag i-enhance naton ang aton sining pagka-resilient. Mangin mabinantayon kita sa mga forecast ng pag-asa kag i-take seriously naton ini kung magsiling ang aton sini nga mga MDRRMCs nga sa landslide prone area ang inyo balay, lapit kamo sa kilid sang suba, mahumok ang duta, may history sang landslide ang inyo barangay. Kung maglain ang tiyempo, hindi na magpamilit pa kung kinahanglan nga mag-evacuate kag manduan ang sang MDRRMCs ninyo, no? Kung CDRRMO ang mga pumuluyo nga mag-evacuate sa safer nga lugar, dapat tumano naton ina, no? Amo ini ang summary sang mga simulation exercises kag drills
nga ginakandak sang aton nga mga LGUs kag mga barangay in cooperation with Office of the Civil Defense nga ma-apply naton ang aton siniya nga mga natun-an dira, no? So sulit-sulito naton ina sa kampanya sa pagpahibalo sa inyo na dapat i-apply naton ini para malesen nga hindi kita yaman, no? Malesen ang halit. Okay lang ang property ta, maguba kiti makayo pa na, ma-repair pa ina, pero kung kabuhi ang madula, bawti masubo nga bahin sang trahedya nga posible naton ma-experiensyahan sa sining malain nga panyempo. Yeah. Sa pihak nga bahin, sa iban pa nga mga balita, ang aton nga Iloilo City Government nangin madinalagon gid ang ila sini nga pagpanagtag sang fuel assistance sa ginabanta masobra 1,000 ka mga PUJ drivers diri sa may Iloilo City nga nagbaton sang fuel coupon. Halin sa Iloilo City Government balor 1,500 pesos. Ginpatigayon ining distribution sang fuel subsidy. Tungod sang sining padayon naton nga na-eksperyensyahan man nga oil crisis sa diin nga ti saka panaog pero dulaban gid saka ang presyo sang produktong petrolyo, especially ang krudo. Ipabati naton ang nangin reaksyon sang pila ka mga drivers diri sa Iloilo City kasunod sang padayon nila nga pagbaton sang sining mga ayuda sa fuel assistance o kon fuel coupon naging panagtag sang city government kung hindi ta magsala second batch na ini may ara man sa nagligad sa mga tricycle drivers kag ang hambal sa aton sining nga presidente sa Yasona nga magapadayon ini samtang ang krisis sa langis nagapabilin nga ara sa aton siniya nga mga kauturan, especially ang affected mga transport sector naton. Ipabati naton ang aton pila ka mga interview no sa mga nangin beneficiaryo sining fuel coupon naging panagtag sang Iloilo City Government sa mga PUJ drivers. Fuel subsidy nga ginatag sa city government sa inyo. Paano ni makabulig sa inyo? Ako man sir nga bulig eh. Eh, bisan sa mula ni makabulig man ang ating nga gobyerno. Eh, dapat tuloy-tuloy tani ng pag, gano'n nila, dapat susunod, mabulig ng para mangyapon ni. At pagay pa nga tuloy-tuloy. Ay, nagpasalamat kita po sir, na nakabatong kita sini. Sige, sir. Isa pa. Para sa iyo, kailangan pang mas maraming mga fuel subsidy pa ang ipamahagi sa Sir, mga drivers. tani sir, mula tayo na pangabay sa mga driver nga tuloy-tuloy na tani. Nga sa sunod tani, may ato pa yun sila nga subsidy. Pang ilan mo na itong Ang natanggap? duwa na sir. Ang duwa pa lang sila pangatong. Katagalog ka, sir? Nabatian si ang isa sa mga si John. Isa sa mga driver nga nagbaton sang fuel coupon. Ang fuel coupon nga ina pan ginaya sigurado nga sa gasolina ginay makadto hindi nga pareho sang assistance na panghatag sa aton sa mga nagdiligad no sang DSWD. Cash niya ang DSWD panagtag nila nga fuel assistance sa nagdiligad ining tag 5,000 pesos. Ari ang fuel coupon sa Iloilo City Government, may may sticker, may QR code nga amo inang ginagamit nila nga mag-agi sila sa mga accredited gasoline stations. Ihatag nila ipatughong nila but silingon hindi mo ni makuhaan sang iban nga mga bagay. Kundi na parte ni sir ini sa produktong petrolyo lang gid no. Halimbawa, diesel sa aton siniya nga mga drivers. Yawat pa ini nga makabulig, makasapin-sapin sa ila sini nga pagkinahanglan. Although nga good news, subong adlaw may rollback 5 ka pesos ang rollback sa bahin sang presyo sang produktong petrolyo, sa diesel 5 ka pesos, amuman sa gasolina may ara subong. Tani masundan pa ba sa sunod naman nga Martes? Nagliga do dako gitong saka do 10 pesos. Ti subong may 5 pesos kaga ang statement ni US President Donald Trump nga ti daw mayara na gid sang kasugtanan between sa ila sang Iran kung paano ma-maintain ang kalinong dira sa may Strait of Hormuz. Kay ti amo na subong amo nang ginatudlo rason kun nga ang apektado ang presyo sang produktong petrolyo kay ang sigalot o kun ang conflict dira sa Middle East sa Strait of Hormuz nga tama siya ka vital nga ruta sang mga nagakarga, nagabiyahe sang
produktong petrolyo from Middle East sa iban nga mga countries kasubong naton diri sa Pilipinas. Ang iban na ginabombahan bawti peligroso sa aton sini nga mga nagatransport sang produktong petrolyo. Di kon ma-finalize na gid man ining peace deal sa tunga sang US kag Iran dira kay wala naman iba na nga alagyan ang Strait of Hormuz nimo do hindi ka na pwede ka pangita sang ruta nga iban nga kung iban ka malayo-layo naman no. So amo ini ang area nga sentro sang konflikto sa oil transportation naton nga tikita iya. Siyempre diri sa Pilipinas kay wala man kita sang dako nga oil reserve kinahanglan naton nga mag-import sang oil products from Middle East. Hopefully masilyuhan kag maaprubahan sang kada partido ang deal nga ni sa sang Iran kag US nga mangin stable lang presyo naton. Matamat na to tani nagligad eh. Galing nagbalik naman tungod sang may pila ka mga tanker dito nga nabombahan. Sa piyak nga bahin, Iloilo City Government nagapanawagan gid kay nagsugod na ining MRSA vaccination, measles, rubella sa aton mga kabataan. Hasta sa 6 years old ni kung hindi ko magsala mo ang mga kinahanglan nga mapabakunahan sa MRSA, measles, rubella nga dalon ng inyong mga kabataan sa mga health center starting August 10, August 11 subong ha. Kahapon nagsugod ini kag ang aton nga mga ginikanan para nga maproteksyonan ang inyong mga lapsag, ang inyong mga kabataan dapat pabakunahan nyo gid kay ini nga panawagan iya ini sa national government sa Department of Health para sa proteksyon sang aton sini nga mga kabataan. Ipabati nato ng pag-encourage sa aton sini nga Iloilo City Mayor ni Mayor Raisa Trenia sa mga nanay, sa mga ginikanan, sa mga guardian, sa tagsa ka pamilya nga kung may kabataan kamuda edad 0 o kung hasta sa 6 years old, 6 years old below nga wala pa mabakunahan, dalaan nyo na sa mga health centers kay libre lang ini, wala ini sang bayad. I-avail niyo ang ini nga mga serbisyo. Si Iloilo City Mayor Raisa Trenias. Mayong adlaw mga pinalangga naton ng mga Ilonggo. I encourage all parents and guardians to support the measles, rubella supplemental immunization activity. As a mother, I believe vaccination is one of the safest and most effective ways to protect our children from serious diseases. Kung may ara ka mo eligible nga kabataan, palihog lang dala sa pinakamalapit nga vaccination site. Remember, vaccines save lives and help keep our families and communities safe. Libre ini, safe kag epektibo. Gani, let us work together to ensure every child has the protection they deserve. Para sa mas healthy nga Iloilo City, hindi gid magkalipat nga pabakunahan ang aton mga kabataan. Madamo gid nga salamat. Nabatihan si Iloilo City Mayor Raisa Trenias sa iya sini nga paghinyo sa mga ginikanan kasunod sa pag-umpisa na sang vaccination sang measles, rubella diri sa may syudad sang Iloilo. Target gina sa aton sini nga nga Department of Health nga mapataas ang vaccination rate sa aton sini nga mga kabataan para nga mataas man ang ila proteksyon batok sa mga balatian. Kaya may iba na may aragi na percentage nga wala nagapabakuna, ang iban kulang sa impormasyon, sa edukasyon. I-grab niyong opportunity, no? Kaya ini ang ini nga mga kampanya funded ini sa aton national government, sa Department of Health para sa ikaayong lawas ng aton sini nga mga pumuluyo. Kag ang ginapatigayon ini sa mga health centers naton, ara ang aton sini nga mga health workers, ang aton mga doctors, nurses, sa aton nga mga health centers dira. Ngati before ini ipatigayon ang vaccination, may mga series of seminar, trainings nga ginpatigayon sa ila. Kag isa na dira ang pagpahangop sa aton sining mga ginikanan. Hindi pwede nga tuslo ka lang da, kundi ang participation sang pamilya sa aton sining mga ginikanan
mga nanay kag tatay dira, sila ang nagadesisyon para sa ilang mga lapsag. Hindi man na iya makadecide pa ang mga chikiting naton, kundi maumpisagin nila iya sa aton sini ang mga ginikanan. Dapat well-informed ka mo, kag ang mga available nga mga impormasyon na hanungod sa pagbakuna, gina-share gid ina no sa aton sini mga barangay health workers, sa mga nurses naton, para nga before ninyo sila dalon, may ano kamo no, may ideya kamo sang mga benepisyo sang pagpabakuna, especially sa MRSA. Measles, rubella, tipdas nga mo niyang common sa aton siniya nga mga kabataan. Ti good luck kadto na kamo, way naman ga ulan. Way naman ga bubo ang ulan. Ano na kamo? Kadto pila na kamo para nga hindi na kamo maghulat sang last day sang bakuna. Kay pa kita nga daan nga mga Pinoy mahilig gid kita nga kun diin patong katapusan o kun last day baw didto man kita magdinugo kung kisa ang aton nga mga BHW ti tagpila lang kabilog, tag 3 kabilog sa barangay. Amo sina no magdugok ganina ang mapabakuna. Hindi man sila kaarapal kag ginapamahulay man sila eh. Muna nga samtang may time kita magsala August 10 to 24 or 28 ini ang vaccination. Sa iban nga mga banwa may schedule man na mo. Sundan nyo lang. The earlier, the better. Amo na siling nila para nga hindi ka na mabudlayan kung dito ka sa katapusan pa nga adlaw magpila o kung magpabakuna. Hindi paguyanging tiyempo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:57 sa pagpangalagad sa aton sininga programa diri sa Iloilo Morning Program. Salamat gid sa inyo sininga pag-upod kag pagpamati. Good morning kay Sir Rio Gabuelo, Ma'am Nelse Bora-Bora nga nagatanaw sa aton sininga programa diri sa aton sininga pagpangalagad, kay Sir Ray Cabarles, sa iban pa naton nga mga FB live viewers nga nagaupod sa aton siniya nga pagpangalagad subong nga aga. Wala na kita tiyempo, ako na gid lamang inyo alagad Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Siho sa public health at